Cancer, Scorpio, and Pisces, water sign. Hello, my dear. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear, is yung ating daily reading para po ito sa araw ng May 28, 2026. Titingnan po natin kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng kanilang reading. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung mga napadaan at napasilip lang po sa ating channel. Maraming salamat po. Thank you so much for dropping by. And maraming salamat or thank you very much sa ating mga bagong subscribers. Welcome po sa ating channel. Sana po ay mag-enjoy kayo dito at mahanap nyo po kung ano man po yung inyong hinahanap sa channel na ito. Okay, so let's go na tayo. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. What happened? And we are back. Nagkaroon lang po ng konting power interruption. Okay, nagkaroon tayo ng konting technical difficulties, but eto na po, tayo po ay nagbabalik. Okay. So let's go tayo, my dear. Shuffle natin ulit. Ayan. And kuha tayo ng card. Kalahati lang. Okay. So ayan. Kuha tayo ng dalawang card dito, my dear. Dalawang cards. Cancer, Scorpio, and Pisces, May 28, 2026. Anong meron sa araw na ito? Okay, we have here Doctor. Okay, baka may kinalaman sa kalusugan, my dear, ha? Ayan, no, maybe you need to check a doctor, visit a doctor. Okay, kasi meron tayong doctor. Maliban na lang if you are a doctor. Okay, meron tayong doctor. Okay, let me see, my dear. We have here, nobody is buying their story anymore. Okay. So, a doctor. Alam mo, itong doctor na to, hindi ko lang to i-close, my dear, sa modern doctor. No, pwede din to, my dear, yung witch doctor. Pwede din. Okay, old doctor and modern doctor. Pwede naman. So, we have here energy of nobody is buying their story anymore. Okay. So, I think parang meron ditong nagka-create ng kwento tungkol sa iyong sitwasyon. Okay. Hindi lamang to health ang nakukuha ko dito. Posibleng for some of you is may kinalaman na rin sa mental health. Okay? Pero so far, yung energy is konektado sa parang paggawa ng kwento na may kinalaman sa'yo, na posibleng may kinalaman sa yung mental health or may kinalaman sa yung kalusugan. Okay. Pero probably din, my dear, this is a sign na kung meron ka nararamdaman as of this moment, visit your doctor, ha? Visit your doctor, my dear. Pag napanood mo to and like naghihintay ka ng sign if magkapa-check up na ba ako or hindi, take this as a sign na magpa-check up na, ha? Pero so far, yung rumors o yung kwentuhang barbero ay may kinalaman sa iyong kalusugan. It's either yung sakit na sakit talaga. Actually, yung mental health is a form of sakit din, di ba? Okay. Tingnan natin, ha? Additional cards pa tayo, my dear. Once again, if meron ka nararamdaman lately and
you think na nanghingi ka ng sign if you will visit a doctor, pwede din tong ano ha, hindi ko kino-close to my dear sa medical field lang. Pwede din to dito yung mga psychiatrist, 'di ba? Yung mga therapist, yung mga ganyan ha. Kung ano man yung concern mo, maybe this is the time, my dear, to visit your doctor. Okay, may kinalaman sa health. Pero if lately naman, parang may mga bumabagabag sa utak mo na may mga bumabagabag sa utak mo about sa mga chismosa, na mga ganon. Don't worry, my dear, kasi wala naman naniniwala sa kanila. Kasi hindi naman sila doktor. No? Wala naniniwala sa kanila kasi hindi naman sila expert doon sa bagay na yon. Okay, baka sabihin nila, ay, si water sign may may nakakahawang sakit. Or si water sign meron yang mental problem, ganon, keme-keme. No. Sabihin naman ng mga nakikinig sa kanila bakit? Kailan ka pa naging psychiatrist? Bakit? Kailan ka pa naging doktor? 'Di ba? Bakit? Ano ka lang naman tarot card reader ka lang naman paano mo nalaman na may sakit siya? Ganon. O kaya, paano mo nalaman na ganito, ganyan? Mangkukulam ka lang naman, paano mo nalaman na meron? Diba? We have your safe space. Okay. Safe space. You are safe, my dear. You are safe, okay? Actually, yung reading natin is parang pina-priority lang talaga yung kaligtasan mo, my dear, okay? Kung meron ka nararamdaman, visit your doctor, kung sino man yan na dapat mong i-visit. And kung lately nagkakaroon ka ng anxiety or nagkakaroon ka ng overthink about sa mga tao sa paligid mo tungkol sa mga ginagawa nila or yung mga it's either nagpapakalat sila ng mga chismis or don't worry because nobody is buying their story. Nobody is believing them. Okay. Masyadong busy, my dear, ang mga tao sa mundo para mag-focus lang sa'yo. Okay. Malamang, syempre, hindi sila babastusin, papakinggan sila na, ay, si water sign may sakit ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganon, ganyan, ganyan. Okay. Pero, hindi naman sila doctor. They don't know it. Hindi sila, dyan. Rise and shine, new beginning, renewal, fresh start, and optimism. Okay? So, my dear, you are good. Okay? It's good. For some of you, my dear, baka kinakailangan ninyong mag-consult sa isang therapist, ganon, 'di ba? Therapist or psychologist. Wala namang problema, my dear, na mag-visit ka sa mga ganyan. It's really, really important. Lalo na kung lately parang you feel na parang you are being attacked. Lately, parang pakiramdam mo mayroon mga nangyayari sa paligid mo na hindi mo maintindihan. I hope na nakakatulong tong reading na sinabi, itong reading na ginagawa natin ngayon, my dear, kasi nire-release ng reading na to na you are okay. You are safe. Nobody's buying their story. Okay? Walang naniniwala sa kanila. Kung sinisiraan ka man nila or they're trying to bring you down by making false story, okay? Gawa-gawang mga kwento or kwentong barbero, mga ganyan. Wala nang naniniwala, my dear, sa kanila. Wala na naniniwala sa mga kwento nila, my dear. Okay? Wala na. And sinasabi ng card na to na you are safe. And this is the time, my dear, na mag-umpisa ka ulit by accepting, okay, kung ano man yung mga bagay na dapat i-accept. I think it's more on focusing, my dear, sa anxiety. Yun ang nakukuha ko dito. Itong araw na to is focusing, my dear, sa anxiety mo. Kung meron ka nararamdaman, masakit ang likod mo or masakit yung ganito mo, it's better na magpa-check up ka, my dear, rather than mag-scroll-scroll ka sa internet and magtingin-tingin ka sa kung ano yung mga sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo na parang, ay, may bukol ka sa ganito, so therefore may cancer ka, ganyan, ganito, ganon. No, parang wala nang ibang pang magbibigay sa iyo, my dear, ng kapayapaan maliban sa parang pumunta talaga doon sa isang lugar na magsasabi talaga, my dear, kung ano talaga yung nararamdaman mo rather than
self-medication. Rather than nagse-self-medicate ka. Okay, yun ang nakukuha ko dito. So, itong doctor na to, hindi ko lang to kino-close yung sa health expert na-receive ko kanina yung may kinalaman sa mental health. Okay, hindi naman ibig sabihin may na nasisiraan ka na ng bait or something. Sometimes lang talaga meron talaga mga nangyayari sa ibabaw ng mundo na talagang nakaka-overwhelm, my dear. Okay. And sinasabi dito, my dear, na this is the time, my dear, na i-acknowledge mo that you are safe, that nobody can harm you, and kung ano man yung nangyari sa'yo, my dear, is pwede kang mag-new beginnings, pwede kang mag-rise and shine. Napakaganda nitong araw na to, my dear, kasi itong araw na to ay punong-puno ng positive na energy talaga, my dear. Okay? Meron lang talagang mga energy minsan talagang tumatambay sa utak natin at gusto nilang sirain ng sirain, my dear, yung araw na meron tayo. Okay, kagaya nito. Ito, nobody is buying their story. Mga energy to, my dear, na mga tao na palagawa ng kwento. Mga kwentong barbero ang nakikita ko dito, my dear. Mga tao na a good story maker. Okay. Talagang gagawa ng mga kwento, anything around the sun, my dear. Pero itong reading na to, my dear, sinasabi sa'yo na don't worry. May 28, wala nang nakikinig sa kanila. Wala nang naniniwala sa kanila, my dear. Kasi bakit? Hindi sila pwedeng nang wala silang supporting evidence. Kwento na lang. Alam mo, mga tao ngayon matatalino na rin. Hindi basta-basta naniniwala ng basta kwento-kwento na lang, 'di ba? Uy, may bahay ako sa ganito, uy, may kotse ako sa ganito, uy, may mansyon ako sa ganito. Sasabihin ng mga nakikinig, sige nga, patingin nga. Hindi sila basta-basta maniniwala. So kung meron mga tao, my dear, na gumagawa ng kwento about sa iyo, it really doesn't matter kung nasa ang area man yan na ginagawan ka ng kwento, kung sa health mo man yan, sa mental health mo man yan, sa buhay mo, so on and so forth. Sinasabi dito, my dear, na you need to relax. Safe space. You are in a safe space, my dear. Ayan, no? Safe space. Hindi ka nila kayang sirain. Hindi ka nila kayang galawin. This is a day, my dear, na mag-new beginnings ka. Okay? And once again, kung meron ka talagang kakaba-kaba dyan sa puso mo, magpa-check up ka. Wag na matigas ang spinal cord, ha? Magpa-check up na. Okay. Tingnan natin, may additional cards tayo. Kung wala naman nararamdaman, edi, very good. Kung nagkakaroon ka na ng anxiety, edi, gawan natin ng paraan para hindi ka mag-anxiety. Okay, take this reading as a confirmation na you are okay. Hindi ka nila kayang galawin, hindi ka nila kayang sirain. May death card ka over here. May kinalaman sa ending. May mga bagay na kinakailangan na magtapos at para makapag-umpisa ka na. At yung yung mga mabibigat na dinadala-dala mo sa energy ng Ten of Wands. Okay, yung pag-overthink. Actually, my dear, lately naiisip ko na yung trabaho, mabigat naman talaga yung trabaho natin, di ba? Yung araw-araw na trabaho, rotation, paulit-ulit. Hindi naman talaga siya ganun kabigat. No? Nakakasawa actually ang term na dapat sa kanyang i-connect. Yung araw-araw natin na ginagawa sa buhay natin sa mundo, nakakasawa, nakakaumay. Yun siya. Alam mo kung ano nakakapagod? Dealing with people na pinaglihi ang utak sa lata ng sardinas. Makikitid ang utak, mga toxic na mga tao na wala nang nakikita sa kapwa nila kung hindi yung mga kamalian lang ng mga kapwa nila, yung mga tao na feeling perfect, na feeling mga doctor, feeling mga professional, feeling mga health expert na kayang-kayang mag-conclude ng isang namumutla siya, buntis yan. Ay, lumalaki yung puso, no? Yung tiyan, ayan, lumalaki, buntis yan. Ay, alam mo ba kagabi, hinatid yan dito ng sasakyan, ganito, ganyan, bumaba. Siguro, niya yun, sugar daddy niya yun. Yung mga ganyan yung mga tao, namang gagaling ka mo talaga. No? Subukan mo gawin sa kanila. Galit na galit. No? Subukan mo silang gawan ng kwento. Galit na galit. Sabihin mo, alam mo yung chismosa na yan? Kachichismis niya ng kachichismis, tinutubuan na yung bunganga niya ng cancer. Tingnan mo, galit na galit. Nanggagalaiti yan, my dear, sa galit. Alam mo kamo, yung na yan, ganito. Subukan mo ibalik sa kanila, galit na galit. Gusto kasi nila, sila lang ang gagawa.
Hindi nila alam yung mga ginagawa nila na ganyan, nakakasira na sila ng buhay ng ibang tao. And today, my dear Cancer, this is a reminder sa'yo na hindi ka nila kayang galawin. They cannot harm you. Only stupid people will believe them. Ang mga taong maniniwala sa kanila, yung mga same level lang ng IQ nila. Eventually, sila din na magsisiraan, di ba? Ganun naman talaga. We have here the energy of the High Priestess, energy of revelation. Lalabas at lalabas din ang katotohanan, my dear. You don't need to worry. Okay. Sabi pa nga nila, wala namang basura ang hindi nang ngangalingasaw. Lahat ng basura ay mangangamoy eventually. Maski anong tago mo dyan, mangangamoy at mangangamoy yan. At kung meron mga tao na sinisiraan ka, eventually lalabas at lalabas din ang katotohanan. So, don't worry my dear Toma. Don't worry too much. Focus on your life. 'Di ba? You are safe. You are protected. Protektado ka ng ating buong may kapal. This is a new day. 'Di ba? Rise and shine. Enjoy the day, my dear. Let me see additional cards tayo. We have here the energy of the Two of Cups. Hindi ka nila kilala, my dear. The Two of Cups, they don't know you. Yan ang lagi mo tatandaan, my dear. Hindi ka nila kilala. Marami pa silang hindi alam sa'yo. It's too early for them to actually, therefore, I conclude na si water sign ay ganito, na si water sign ay ganyan. Bakit? 2 minutes pa lang tayo magkakilala. 1 week pa lang tayo magkakilala. 1 month pa lang tayo magkakilala. Magkatrabaho lang naman tayo. 'Di ba? As if parang ikaw ang nag-iri sa akin, 'di ba? Two of Cups is energy of fresh na connection. And wag ka manghinayang, my dear, no? Mawawala sila kasi hindi mo kailangan ng toxic na mga tao, my dear. Hindi mo kinakailangan panghinayangan yung mga toxic na mga tao, 'di ba? Yung mga tao na mga good story maker, mahilig gumawa ng mga kwentong barbero, 'di ba? Magaling kala mo mga expert, mga doctor, mga lawyer, mga kala mo may mga talaga, 'di ba? At saka maski mga expert sila, wala silang karapatan na therefore I conclude. 'Di ba? Therefore I conclude na si water sign ay maski expert ka, maski nakagraduate ka pa sa Harvard University, wala kang karapatan na therefore I conclude. Yung mga expert nga, yung mga doktor na yan, iaupo ka dito. Kakausapin ka. 'Di ba? I-check ka. Gagamit ng mga ano pangalan nito, yung stethoscope ba 'yon? O hinga, inhale. Sila hindi nila kailangan ng ganun. Hindi nila kailangan ng ganun. Wow, talaga. Wow, amazing talaga itong mga taong ito talaga. The gift talaga na meron talaga sila is very amazing talaga. Oo. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga itong mga taong ito. Very good. Let me see, my dear. Additional cards pa tayo, water sign. Enjoy this day, my dear. Dead mga story maker. Nyeta. Let's go tayo, my dear. Next card, water sign, is the Hermit. Okay. Malamang, my dear, nandun ka sa moment na bakit ko pinapasok tong mga tao na to sa buhay mo? Okay lang, my dear. Minsan may mga tao talaga na kinakailangan natin ma-encounter sa buhay because it is a part of our learning. May mga different level of learning. Learning sa school, learning sa experience, learning sa lab. And minsan itong mga tao na to, my dear, kailangan talaga nilang pumasok talaga sa buhay natin because yun lang ang tanging paraan, my dear, for us to wake up and to see na meron palang mga tao na nag-i-exist na ganito, which is yung mga story maker. Talaga tagagawa ng mga kwentong barbero sa mga gilid-gilid. Let me see, water sign. Actually, ang Hermit is really, really good, no? Medyo may konting sad lang na energy sa Hermit, energy ni Virgo, pero it's more on parang habang tayo yung tumatanda, nare-realize natin, hindi man kaagad natin parang nare-realize yung reason kung bakit nangyari yung isang bagay, pero
Si Hermit kasi is more on parang, okay, hindi maganda yung nangyari, pero I learned something. Yung parang ganun kasi si Hermit. Okay? Let me see, my dear. Next card. Probably din ang energy ng Hermit is a reminder din sa'yo, my dear, na maging maging mapag-obserba muna bago magpapasok ng mga tao sa buhay. No, bago ka magpapasok ng tao sa life mo, obserbahan mo muna ng mabuti. Kilalanin mo muna ng mabuti, my dear, okay? Let me see. Water sign. We have here the energy of the Page of Cups, okay? Yung iniisip mo, my dear, ngayong araw na to. Be careful of what you think, okay? Huwag kang mag-focus sa mga negative. Nangyari na ang nangyari. The damage has been done. Focus tayo sa positive. New beginnings. Okay? I-uplift mo yung sarili mo ngayong araw na to. Say good things sa sarili mo in the mirror. Maganda ako. Pogi ako. Yung mga ganon. Uplift your energy, my dear. Kung ano yung nangyari sa nakaraan, experience na lang yon. We need to build a better future, my dear water sign. And this is the time to build a better future. Once again, if you are waiting for a sign na magpa-check up na or kung ano man yan na consultation, this is the day din also to do it. Para mapanatag lang din, my dear, ang iyong kalooban. Okay? So, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, yan na nasagap natin na message energy para sa araw na ito, May 28, 2026. Kagaya po ng sinabi ko, my dear, sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Bye-bye!